Ngumisi si Summer nang maramdaman ang paghampas ng hangin sa kanyang buhok. Tumambling ang dalaga para alaya ng malakas na sipas sa baba ang lalaking pasugod sa kanya. "Oh boy, you missed!" Ngisi ng dalaga habang patuloy pa rin sa pag-atake sa lalaki. Nakakatuwa man na isipin, ngunit makalipas ang 4 na taon, ay ngayon la ulit nakabalik sa Pilipinas ang dalaga at ito ang bubungad sa kanya. "Who sent you?" Madiing tanong ng dalaga sa lalaki, nang sa wakas, maipit niya ito sa sahig gamit ang kanyang tuhod. Wala." Ngumisi lang si Summer at hindi na nag-isip na tinuluyan ng lalaki. Wala naman ang bago kay Summer. Lahat na lang ata ay nagbabanta sa kanyang buhay at sa tuwing itatanong niya kung sino ang nag-uutos sa mga ito, pare-pareho lang ang kanilang sinasagot. Liar. Malamig na aniya bago tumayo at pagpaga ng mga kamay. Bitches. Muling hinatak ng dalaga ang kanyang maleta na parang walang nangyari at pumasok sa kanyang kotse. Hindi naman nagtagal ay natanaw na ni Summer ang gate ng kanilang mansyon. Ngumiti siya, lalo na nang makilala siya ng mga bodyguards, kaya naman pinagbuksan siya ng mga ito ng gate. "Welcome home, ma'am." Tumangulang ang dalaga bilang pag-acknowledge sa mga ito. Bumusina si Summer nang tumigil siya sa harap mismo ng kanilang mansyon. Sakto naman na papalabas doon ng kanyang ama. Nakita ng dalaga ang pagngiti ng ama nang makita siya. Mabilis namang lumabas si Summer ng kanyang kotse at tumatakbong lumapit sa daddy niya. "Dad, I missed you!" Mahigpit na niyakap siya ng ama. Napangiti naman si Summer dahil doon. Na-miss niya talaga ito. "Iha, hindi ka nagsabi na ngayon ka pala uuwi. Sana pinasundo kita dito sa mga kaibigan mo. Sinurpresa mo pa ako." Natawa si Summer, ngunit kasabay nun ay ang pagtahip ng kaba sa kanyang dibdib. "If I tell you that I will come home, edi parang inespoil ko na rin yung sarili kong surprise for you." Si Summer Agoncillo ang nag-iisang anak ng isang kilalang general sa buong Pilipinas. Ang general, nakakampi, ng mga mabubuti at kilalang mafia. "Pasok na tayo, iha. I'm sure you're tired." Ngumisi si Summer. Kung alam lang ng ama niya kung sino ang unang sumalubong sa kanya, tiyak niyang mas ikagagalit nito. Hindi alam ni Summer ngunit mabilis na tumibok ang puso niya nang may makitang dalawang lalaki na nakaupo sa kanilang living room. "Look who's here, boys!" Hindi maintindihan ni Summer ang sarili. Ang akala niya ay mawawala na ang ganitong pakiramdam noong umalis siya 4 na taon na ang nakakaraan. Ang akala ng dalaga ay kasabay ng pag-alis niya noon ay ang pagkawala rin ng ganitong nararamdaman niya. Ngunit marahil ay nagkamali siya. Ang paglingon ng mga ito ay kasabay ng paghila niya sa sariling hininga. "Summer!" Mabilis na tumayo ang isang lalaki. Matangkad ito. Napakalaki ng pinagbago nito. Ang dating maamong mukha nito ay naging matured at matapang na kung hindi mo siya kilala, mai-intimidate ka. "Patrick!" Naihila pa rin ng dalaga ang mga salita. Inayos niya ang sarili at malawak ng ngumiti. "I missed you. Hindi ka tumawag man lang sa akin sa loob ng 4 na taon." Narinig ni Summer ang pagtawa nito bago siya niyakap. "We missed you too, Summer." May kung ano sa kalooban niya na masaya siyang makita ang mga ito. "Hi." Ngumiti ang dalaga nang pakawalan siya ni Patrick at harapin ang lalaking nagsasalita. Formal ang ngiti nito ngunit kahit ganoon ay sapat na yun sa kanya. "Hi." Unti-unti itong lumapit sa dalaga. Nakagat ni Summer ang labi at inilahad dito ang kamay. Nakangisi naman itong tinanggap ng binata. Ang akala ng dalaga ay yun na ang pinaka-kamustahan nila. Ngunit mabilis na hinatak ng binata ang hawak nitong kamay niya para mahigit siya sa isang mas mainit na yakap. "Luther, I miss you so much, Summer." Malalim ang boses ng binata.
Para bang hinuhukay nito ang kung ano-ano sa kanyang sistema. I miss you. I miss you too, guys. Saad ng dalaga nang kumawala sa yakap at nagpakawala ng matamis ng ngiti para hindi mapansin ng mga ito na kinakabahan siya ng husto. O siya, tama na muna ang pag-uusap. Sakto at nagpaluto ako. Tara sa hapag. Lumapit na lang ang dalaga sa kanyang ama at humawak siya sa braso nito. Hindi ka pa rin nagbago, Dad. You look so strong and young. Bola pa dito ng dalaga. Natawa naman ang kanyang ama at inalalayan siya hanggang sa makapunta sila sa dining room. Of course, Iha. Wala ata sa dugo natin ang tumatanda agad. Natawa na rin si Summer at nang makarating sila sa dining room, nagulat na lang siya nang ipinaghila siya ng upuan ni Luther. Nakagatuloy ng dalaga ang labi at pasimpleng sumulyap kay Patrick na ngayon ay malawak lang na nakangiti habang nakatingin sa mga pagkain sa hapag. Thank you. Mahinang pagpapasalamat ng dalaga kay Luther. Tipid lang itong umiti at tumango. Kaya naman nag-focus na siya sa kanyang ama. How's being so handsome general so far, Dad? Humalakhak lang ang ama ni Summer. Bago siya nito nilagyan ng pagkain sa pinggan. It was fun, of course. But there are times that I'd really miss you. Ano ba naman kasi ang pinagkakaabalahan mo sa ibang bansa at umabot ka doon ng 4 na taon? Siya lang naman talaga ang nakakaalam kung bakit nga ba siya nagtagal sa ibang bansa. Yun ay para makalimot at kalimutan ang mga nararamdaman nila noon na posibleng hindi lang makasira sa kanilang tatlo, kung hindi na rin baka makasira sa samahan ng kanilang pamilya. Hayaan mo na, Uncle. Mukhang nag-enjoy naman doon si Summer. She looks so happy and pretty. Sumulyap si Summer kay Patrick. Hinihiwa nito ang steak na nasa plato nito at parang kaswal lang na nagsasalita. I really enjoy there. Marami rin po ako natutunan kaya nag-enjoy rin po talaga ako. Ano nga ba ang natutunan niya doon? Dahil kung titignan ng puso niya ngayon, parang nabaliwala lahat ng pagtuturo niya sa puso na kumalma kung sakaling magkikita silang muli ng binata. Mukha naman talaga. Patrick was right. You look so much prettier. Pakiramdam ni Summer ay nakagat niya ang sariling labi. Ibinuhos lahat ni Summer ang buong lakas sa pag-atake sa kalaban niya sa loob ng ring. Ipinwesto ni Summer ang mga paa at malakas na tumalon para sa isang malakas na tornado kick. Hindi nga siya nagkamali. Katulad ng mga nakakalaban niya, ay tumilapon din ang kalaban niya ngayon. Time out po, ma'am. Mukhang mas malakas na kayo kumpara nung huli tayo naglaban. Ngumisi lang si Summer at lumapit sa dulo ng ring para kunin ang towel at water bottle niya. I spent a lot of time practicing. Alangan naman na walang saysay ang pagpapagod ko sa pagpapractice kung hindi nyo makikita ang improvement ko, right? Tumawa ang 4 pang naunang nakalaban bago ang nagsalitang lalaki kani-kanina lang. Kaya naman pala, mas may laman ang bawat atake mo, mami. Nakitawa na lang si Summer sa mga ito bago tuluyang nagpaalam. Ginamit niya lang ang umaga para makapag-exercise at makapag-practice na rin ulit. Pinupunasan niya ang mga pawis habang papunta sa dining room. Hindi naman niya akalain na makikita niya ng ganun kaaga ang binata sa kanilang mansyon. Kaya natigil siya sa gulat. Hi, good morning. Ngumiti si Summer at tumango dito. Ang aga mo naman dito? Magsi 6:30 pa lang ng umaga. Sabay silang naglakad patungo sa dining room. Doon ay natanaw na niya ang ama na nagbabasa ng dyaryo. May pinag-usapan kasi kami ng dad mo. At ito lang available time namin pareho. Tumangutango si Summer at mabilis na lumapit sa ama para humalik. Good morning, Dad. Marahan pa itong nagulat nang makita siya ngunit kumiti rin agad. You two are early birds talaga. Naalala ko noon na kapag mga ganitong oras nandito rin kayo nagpapaalam sa akin na aalis. Ngumiti lang si Summer at hihilahin na sana ang upuan ngunit naunahan siya doon ni Luther. By the way, Iha, me and your Uncle Howard are collecting important materials. Kung okay lang naman sa'yo at wala ka namang gagawin, pwede bang ikaw na ang kumuha?
Sumulyap si Summer sa ama bago kay Luther na formal na sumisimsim sa tiyan nito. Luther is busy. Siya sana ang pahikisuyuan ko. Pero pupunta pala siya ngayon sa Manila. Lumipad din pa Singapore si Patrick kaya wala rin siya. But if you're busy too, then ipapautos ko na lang sa mga tauhan natin. Mabilis na umiling-iling si Summer bago ngumuya. No, Dad. Wala naman akong gagawin ngayon. It's okay with me. Ngumiti sa kanya ang ama bago marahan na hinaplos ang kanyang kamay. Ngumiti naman siya dito bago ipinagpatuloy ang pagkain. But be careful, honey. It's not just materials. Na-retrieve pa namin ang materials na yun sa malakas na illegal society. Ipinatago ko lang ito sa daddy ni Luther. Ngayon, ire-report ko muna ito sa Maine. Tumango-tango si Summer, naiintindihan naman niya ang kanyang ama. Simulat sa Paul ay aware si Summer na palaging delikado ang ginagawa ng kanyang daddy. Lalo na dahil kakabit nito ang dalawang pamilya ng pinakamalakas na mafia. Noted, Dad. No need to worry. Katulad ng napag-usapan, ay nag-ayos na si Summer para makasabay na rin sa binata na makapunta sa mansyon ng mga ito. How's being far from us, Summer? Ngumisi lang si Summer at nagkibit balikat. Nothing really special. Yun ang totoo. Walang espesyal nang umalis si Summer sa bansa at piliin ang pagkakaibigan nila. Trio is not the same without you. Mahina lang natawa si Summer at tumingin sa labas ng bintana ng kotse ng binata. It's sad being alone there too, Luther. Nagpakawala siya ng buntong hininga. Kasunod ay ang pagkunot ng kanyang noo nang mapansin ang ilang kotse na sumusunod sa kanila. Did you have your bodyguards now, Luther? Umiling ang binata at nagtaka sa tanong niya. Why do I need a bodyguard? Ako ata ang pinakamalakas na anak ng isang mafia as of the record now. Nagkibit balikat lang ang dalaga at nginuso ang rearview mirror. If hindi mo bodyguard ang mga yan, at mas lalong hindi sa akin yan, then we have our company. Sabay silang ngumiti ni Luther. Lumawak pa ang ngiti niya nang iikot ng binata ang manibela at diretso lang na tinapatan ang mga nakasunod sa kanilang sasakyan. This is gonna be so exciting. Mahinang impit niya, lalo na nang marinig ang mahihinang tunog ng paglalagay ng bala sa magazine. Malawak na ngumiti si Summer. Lalo na nang inabot sa kanya ni Luther ang signature dagger niya na gagamitin noon sa tuwing makikipaglaban. You still have this? Ngumisi lang ito sa kanya bago sila lumabas ng kotse. Pagkalabas pa lang nila ay para bang isa silang power couple, kung saan ay hinahangin pa ang kanilang mga buhok. Ramdam ni Summer ang hangin na humahampas sa kanyang muka, kaya naman mas lalo pa siyang na-excite. Mabilis silang nagpaputok. Hindi na hinintay pa ang mga kalaban na mauna. Parang isang modelo si Summer habang maangas na lumalakad, na hawak ang dalawang baril at ang kanyang dagger na pang backup. Straight ang mga kamay niyang may hawak na baril at itinututok ito sa mga kalaban. Want some another moves? Ngumisi si Summer kay Luther nang tanungin siya nito. Agad naman siyang tumango, kaya mabilis itong lumapit sa kanya. Hold on tight. Malawak na ngumiti si Summer nang maalala ang moves na gagawin nila. Mabilis siyang umapak sa nakaluhod na tuhod ni Luther bago umamba ng talon at nagpaputok ng sunod-sunod. Sunod namang tumayo si Luther habang nakaapak pa rin sa tuhod nito, dahilan para gawin niya ang moves na pag-backflip at magtapon muli ng atake sa mga kalaban. Atras! Go! 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 Rinig na sigaw ni Summer na kung sino, kaya naman ang mga nakarinig nun ay mabilis na umatras. That's right! Call your mamas! Pang-aasar pa ni Summer habang pinapanood ang mga ito na mabilis na pinapaharurot ang mga sasakyan. Kailan ka pa naging ganyan kagaling? Tumingin si Summer kay Luther na bigla na lang nagsalita at amazed na nakatingin sa kanya. Since forever, duh! Tumawa na lang si Summer at inaya na muling pumasok sa kotse ang binata. Ito pa ang nagbukas ng pinto para sa kanya.
Kaya naman, naramdaman na naman niya ang pambihirang pagtibok ng kanyang puso. Nang makarating na sila Summer sa mansyon nila Luther, ay nagulat siya dahil malaki ng pinagbago nito. Mas malaki na ito kumpara noon at dumoble na ang mga tauhan ng mga ito. Your dad and my dad agreed for double people. Mas lumalakas kasi ngayon ang kalaban at mas dumarami. Kaya madalas, busy na rin si Patrick. Dahil kagaya ko, may mga mahahalaga din siyang inaasikaso. Tumango-tango si Summer at inilibot ang paningin sa buong paligid. Talagang ang tunay na marami na ang nagbago. By the way, I should go first. Tiningnan ni Summer si Luther. Talaga namang hindi lang ang mansyon ng mga ito ang nagbago. Maging ang binata ay grabe rin ang pinagbago. Sure, take care. Nagpaalam na sila sa isa't isa at hindi alam ni Summer kung matutuwa siya o ano dahil sa wakas ay kumalma na ang kanyang puso. Ma'am Summer? Gulat na lumingon si Summer. Nanlalaki pa ang mga mata niya, ngunit mabilis naman siyang nakabawi at ngumiti ng malawak. Melanie, you're still here? Tumango-tango ito at lumapit sa kanya. Niyakap naman niya ito. How are you? And you know, how's Luther's love life? Nagsimula silang maglakad para na rin makapunta siya kung saan nakalagay ang sinasabing materyales ng ama ni Luther. Okay lang po ako, ma'am. At alam mo ba, ma'am? Balita ko may umaaligid kay Sir Luther. Nagtaas ng kilay si Summer at hinihintay ang susunod na sasabihin ng dalaga. Really? Who? Kilala mo ba? Sunod-sunod na tanong niya. Ang alam ko po, ma'am, anak siya ng isang kilalang gang sa lugar. Sobrang obsessed siya kay Sir Luther, ma'am. Nangunot ang noo ni Summer. Obsessed? May mas obsessed pa ba kesa sa kanya? One time, isinama ako ni Sir Luther sa kondo niya sa Manila para ako mag-asikaso doon ng mga gamit niya. Tapos, nalaman ng babae kung anong kondo number niya. Nagpadala ng box na may lamang kung ano-ano. Ang nakaka-trigger pa doon, ma'am, may edit na naka-brat panty lang siya habang katabi si Sir. Pakiramdam ni Summer ay kumukulo ang dugo niya. Paanong hindi niya ito nalaman agad? Nakita mo na ba siya? Is she pretty? Normal na tanong ni Summer para hindi mahalata ng dalaga kung paano kumukulo ang kanyang dugo. Ay naku, ma'am, hindi. Wala atang panama sa ganda niyo. I swear. Huwag ka mag-alala, ma'am. Hindi nga yung pinapansin ni Sir eh. Palihim niyang itinago ang multong mga ngiti bago hinarap ang dalaga. Melanie, dating gawi. Wala kang pagsasabihan ng mga itinanong ko sa'yo at mga sinabi mo sa akin. Okay? Ngumiti lang ito at nag-thumbs up sa kanya. Kailan ka po ba aamin kay Sir Luther, ma'am? Matagal-tagal na rin, hindi ba at 4 na taon ka pang nawala? Paano mo kinakaya yun, ma'am? Ngumiti lang si Summer at hinawakan ng balikat ng dalaga. Mas matangkad kasi siya dito. Don't worry about that, Melanie. Just keep our little secret, okay? Tumango-tango ito sa kanya bago ngumiti. Si Melanie ang nag-iisang tao na pinagkakatiwalaan nilang tatlo. Maraming taon nang nakakaraan nang makita ito ni Summer sa isang eskinita na pinagkakaisahan ng sa tingin niya ay mga kasing edad niya lang. Iniligtas nila itong tatlo, nila Luther at Patrick. Nagkaisa rin sila na alagaan ito dahil wala na itong mga magulang at tumakas lang ito sa bahay ampunan. Simula noon, ito na ang kanilang sinasabihan ng mga salitang dapat ay sikreto lang. Ma'am, ito na po ang hinahanap nyo. Nabalik sa realidad ang isip ni Summer na naliligaw na naman. Hulog ang panga niya nang makita ang bagay na nasa harap. Kasunod naman ay ang pagkunot ng kanyang noo. Is that gold weapons? Lumapit si Summer sa mga kumikinang na bagay. Parang pamilyar siya sa itsura nito. Ito ata ang sketch na nakita niya noon sa kwarto ni Luther. Wow! Kaya naman pala talagang gusto ito makuha ng mga kalaban. Nagre-reflect ang kintab ng bagay na nakalagay sa gitna sa buong kwarto.
Ngumisi lang siya at nagtawag ng mga tao para ipabuhat ito hanggang sa sasakyan na pinahiram sa kanya ni Luther. Be careful to that thing. Lahat tayo'y malalagot. Pananakot niya sa mga tauhan nila ni Luther. Bago mahinang tumawa. Yes, ma'am. Nakita ulit ni Summer si Melanie. Ngunit kinindatan niya lang ito. Kumaway naman ang dalaga bago ito bumalik sa ginagawa. Napangiti si Summer sa kanyang loob-loob. Paano ang simpleng pagtulong nila noon ay nakapagpabago ng isang buhay. Noon pa man, pinipilit na nila si Melanie na magkaroon ng sariling buhay. Enjoy nito ang buhay dahil susuportahan pa rin naman nila ito at hindi pababayaan. Ngunit gusto na lang nitong manilbihan sa kanila hanggang gusto nito. Nagpakawala ng maluwang na hininga si Summer bago buksan ang pinto ng kotse at pumasok doon. Kailangan niyo po ba, ma'am, ng mga tao? Mahalagang material po ang dala niyo. Tiyak na may mga susunod sa inyo. Ngumisi lang si Summer at umiling. Kaya ko na to. Makikitawag na lang kay uncle na nakuha ko na. Tumango na lang ang mga tauhan at sumaludos sa kanya. Napailing na lang si Summer bago ngumisi. Sinimulan niyang paandarin ang sasakyan at bumusina pa bago siya tuluyang makalabas sa malaking gate ng mga ito. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at may kung anong pinindot. A gangster's daughter, ha? Anong laban niya sa aking anak ng general? Naging mabilis ang pagmamaneho niya, lalo na nang may maramdaman siyang sumusunod sa kanya. Come on, bitches. Ngayon niyo ako kalabanin habang kumukulo pa yung dugo ko. Binagalan niya rin ang pagpapatakbo, kaya naman bumagal din ang mga nakasunod sa kanya. Binitawan niya ang manibela at kinuha ang baril na nasa tabi ng kanyang upuan. Kinuha niya yon at tiningnan kung may bala pa. Inilabas niya ang magazine at nilagyan niyo ng mga bala. Humikab pa si Summer, lalo na nang mapansin niyang parang di na gumagalaw ang mga nakasunod sa kanya. These bitches are getting into my nerves. Sa loob ng 4 na taon niya, sa ibang bansa mas sinanay pa ni Summer na palakasin ang sarili. Hindi lang siya gumaling, kundi naging mas mabilis at smooth din ang kanyang paggalaw. Ayaw niya rin talagang bumalik sa Pilipinas na siya ang kailangang protektahan dahil ayaw niyang maging isang girl in distress. Kung gugustuhin man niyang isalba siya ay si Luther ang nais niyang nag-iisang gumawa nun. Binilisan niyang muli ang pagmamaneho. Sinadya niya yun para magpahabol. Ngumisi siya bago kunin ng isang granada at tinanggal ang pin nito gamit ang bibig at basta na lang niya ito tinapon sa likod. 2 beses siyang naghagis na granada bago niya inikot ang manibela at itigil ito habang nakaharap sa mga iilang kotse na nakaligtas pa sa itinapon niyang granada. Lumabas siya ng kotse bago ikinasa ang hawak niyang baril at basta na lang nagpaputok sa mga kalaban. Sumusugod ang mga ito sa kanya, kaya naman mabilis niyang pinaputukan ang kung sino man ang magtangka. Lumalapit lang siya habang patuloy sa pagpapaputok. Tama na po! Ngumisi si Summer nang makita ang nag-iisa na lang lalaki ang natira. Nakaluhod ito sa kalsada at nagmamakaawa sa kanya. Train harder! Ngumisi siya at nag-squat sa harap nito. Itinutok niya dito ang baril at inangat ang mukha nito gamit ang kanyang dagger. Do you know someone na anak na babae ng isang sikat na gang dito? Mabilis itong tumangu-tango. Halatang halata sa mukha nito ang takot. Si Aliyah Nerves po. Siya lang naman po nag-iisang anak dito na babae na may sikat na gang. Ngumisi si Summer bago tumayo. Anyway, tell your boss na hindi kami basta-basta lang. Sa akin pa nga lang ay ubos na kayo. Ngumisi siya bago tuluyang tumalikod. Marahil ay nahimatay na sa takot ang lalaki, kaya hindi na rin ito nagtangkang barilin man lang siya. Pagkatapos noon matiwasay namang nakabalik si Summer sa kanilang mansyon. Inihabilin niya na lang sa mga tauhan ng kanyang ama ang dala niya at dire-diretsyong pumasok sa kanyang kwarto. Inilock niya yun bago pumasok sa kanyang walk-in closet. Nang makapasok ay hinawi niya ang mga damit at doon bumungad sa kanyang panibago pang pinto. Kinuha niya ang susi sa ilalim na isang
paboritong high heels. Nang bumukas ito, ay sumilay agad ang kulay pulang ilaw. "Welcome home to me." Ngumisi si Summer at hinarap ang bulletin board. Punong-puno ito ng litrato ni Luther. May mga bilog na pula at may sinulid na pula para pagdugtungin ang mga litrato at event na sinadya niya. Mas lumaki ang ngisi niya nang lumapit siya doon para pagmasdan ang mas gumwapo pang itsura ng binata. "You were mine, Luther." Kung usapang obsession lang naman, itabi na ng lahat dahil mas malala pa ang pagka-obsess niya sa kababata. Ngunit alam naman niya sa sarili na hindi siya magugustuhan ng kaibigan dahil na nga pareho nilang kaibigan si Patrick. Ito ang pinakadahilan kung bakit siya lumayo noon. Ngunit hindi naman tumigil ang puso niya sa pagmamahal sa binata. "Now, let's go back to you, Aliyah Nerves. Who do you think you are?" Lumapit siya sa kanyang computer at sinearch ang pangalan nito. Umismid si Summer, kasunod nun ang pagnguso. Ngayon niya lang nalaman na inuutulan talaga siya ni Melanie. Ang sabi nito, wala pa ito sa kalingkingan ng ganda niya. Ngunit may itsura ang babaeng nasa screen. Para itong spoiled brat at kung hindi masusunod ang gusto nito ay basta nalang magta-tantrums. "Let's see if you will get my Luther." "Pwede ka naman kay Patrick. Bakit sa Luther ko pa?" Otomatiko niyang ipinrint ang pagmumukha ng babae at inilagay ito sa tabing bulletin board. Doon naman niya inilalagay ang mga mukha ng mga nagiging karibal niya. Halos puno na rin yun. Napangisi na lang siya dahil naalala niya kung paano niya pasimpleng pinagbantaan ang mga babaeng nagkakagusto sa lalaki. Kahit noong high school sila, ay madalas magtaka si Luther kung bakit wala nang gustong kumausap dito. Pinagkikibit-balikat niya na lang ito at kunwaring dinadamayan ito sa mga hinaing nitong ganon. "I will surely get Luther this time." Kahit papaano, ay healthy obsession pa rin ang ginagawa niya. Dahil buong buhay niya naman, ay si Luther lang ang tanging nagustuhan niya. At simulat sa Paul, alam yun ni Patrick. Ilang taon din naghintay si Summer. At sa tingin naman niya, ito na ang tamang panahon para subukan. Dahil matagal niya na rin naman pinigilan ng sarili at hindi niya ipinilit ang sarili sa binata. "Summer? Summer, where are you?" Lumingon si Summer sa pinto ng red room niya bago patayin ang computer. Maingat siyang lumabas sa sikretong kwarto na yon at muling itinago ang susi. "Dad?" Binuksan niya ang pinto ng kwarto at bumunga doon ang kanyang ama. "Iha, kanina pa kita pinapahanap sa mga kasambahay, hindi ka nila makita. Saan ka ba nagsusuot?" Mahinang tumawa si Summer bago lumabas sa kwarto at isinara yon. "Nasa walk-in closet lang ako, Dad. Naghahanap lang ako ng magandang outfit." Umakbay sa kanya ang ama at sabay silang naglakad pababa. "May marka ng bala ng barilang kotse na ginamit mo. Mukhang napalaban ka." Ngumisi lang si Summer at tumango-tango. "Actually, 2 beses. Kanina, nung kasama ko si Luther." Humalakhak ang kanyang ama. Matangkad ang ama niya. Gwapo rin ito at hindi halata na may edad na dahil makisig pa rin ito at bibo. Kaya nga nagtataka rin siya minsan kung bakit noong namatay ang ina ay hindi na ito nagmahal pa ng iba. Para sa akin, walang papantay sa pagmamahal sa akin ng iyong ina. Nung nabubuhay pa siya, dinamayan niya ako sa lahat ng hirap at pagdurusa. Kaya naman nung maging maganda ang buhay namin, ipinangako ko sa kanya na hindi ako maghahanap ng iba at hindi ko siya ipagpapalit. Ito ang palaging sagot sa kanya ng ama sa tuwing bibiruin niya ito na muling mag-asawa para hindi sayang ang lahi. Ganito ang pagmamahal na gusto na maranasan ni Summer. Sana makaranas din siya ng pure love. "Hindi ba't mas gumwapo ang mga kababata mo?" Ngumisi si Summer at tumango-tango. "Takang-taka ako sa mga batang yan. Ang babata pa ngunit seryoso na sila sa kanilang mga negosyo. Ayan tuloy parehong wala pang nobya." Humalakhak ang kanyang ama, kaya naman napailing-iling siya at tumawa. "Hayaan mo lang sila, Dad. Plus, wala pa naman silang 30s, kaya makakahanap ang mga yan." Ginulo ng ama ang kanyang buhok bago tumango-tango. "Gusto mo ba hanapan natin sila na magiging girlfriend nila?"
Natigilan si Summer at ngumuso sa ama. Dad, hayaan mo na lang sila. Ikaw na nga po nagsabi, di ba, busy sila. Ngunit ang totoo, ayaw niyang may panibago na naman siyang karibal kay Luther. Sa ngayon kasi wala pa siyang idea kung ano nga ba ang magandang panakot sa mga magiging karibal niya. Pagbaba nila ay nakita ni Summer ang maraming pulis na nasa living area nila. Nandoon din ang mga bagay na kinuha niya kanina sa mansyon nila Luther. Hi gentlemen, this is my beautiful daughter, my Summer. Ngumiti ang dalaga sa mga ito. Ang iba ay pamilyar na sa kanya dahil lumaki naman siya na palaging nakikita ang mga katrabaho ng ama. Ngunit ang iba ay sigurado siyang bago dahil hindi niya talaga kilala ang mga ito. Dalagang-dalaga na talaga yung anak mo, General. Ngumisi lang si Summer at lihim na umirap. Isa ito sa mga hindi pamilyar na mukha sa kanya. Marahil ay nakilala siya ng mga ito dahil ang buong mansyon naman nila ay halos puro litrato niya at ng kanyang namayapang ina. Lumipas ang ilang linggo at halos masanay na ulit si Summer sa presensya ng maraming tao. Matagal din sa Singapore si Patrick at madalas namang busy si Luther. Kaya inabala na lang din ni Summer ang sarili sa pag-iensayo. Anak, are you busy? Hinihingal na lumingon si Summer sa ama. Umayos naman agad siya ng tayo habang tinatanggal ang tela na ipinulupot niya sa kanyang kamao. Hindi naman dad, why? Hinihingal niya pang tanong dahil katatapos niya lang sa pag-iensayo. Nagpapatawag na ilang tao doon si Uncle Howard mo. Magpapadala ko ng 2 sa pinakamagaling kong tao. Ikaw na ang bahala maghatid sa kanila dahil hindi pa sila doon nakakapunta. Lumabas si Summer sa ring at kinuha ang kanyang towel bago tumango. Sure dad, no worries. Wala rin naman akong pagkakaabalahan ngayon. Ngumiti ang ama niya at tuluyan ang nagpaalam sa kanya. Pagdating niya pa lang sa mansyon nila Luther, ay hinabili niya na agad ang 2 tao sa ibang mga tauhan. Napangiti siya agad na makita si Luther na mukhang seryosong kausap ang ilan sa mga kalalakihan. Napasulyap ito sa kanya. Hindi niya alam kung guni-guni lang ang pagbabago ng mood nito. Ngumiti dito ang dalaga at pasimpleng kumaway. Excuse me. Ani Luther sa mga kausap bago lumapit sa dalaga. Hi! Hindi ko inaasahang makita ka dito ngayon. Kunwaring nagkibit balikat si Summer at ngumiti. May pinadalang tao si dad for your dad. Nagiging delivery girl na nga ako eh. Biro ni Summer bago tumawa. Ngumiti naman si Luther bago siya nito hawakan sa bewang at alalayan patungo sa living room. You can just call me. Ako na sana sumundo sa kanila. Ngumuso si Summer bago inilibot ang paningin. Dad told me that you're busy. Plus, I don't have any schedules for today. Natawa naman ang ama ni Luther na palapit sa kanila. Ngumiti naman siya dito at kumaway. Oh iha, thank you for delivering these too. By the way, buti at nakita ko kayong 2. Can you please get me these papers? Nasa bodega, busy kasi si Melanie. Kinuha ni Summer ang iniabot na isang papel nito bago tumango. Busy po ata si Luther, ako na lang. No, I'll go with you. Ngumiti na lang si Summer lalo na makita niya ang pagkindat sa kanya ng ama nito. Nang makapasok sa bodega, ay mabilis na binuhay ni Summer ang ilaw ng cellphone niya dahil sira na pala ang switch ng ilaw sa loob nito. Gosh, ang dami namang papel dito. Ngumuso si Summer nang iikot niya ang ilaw ay makita niya ang umpok ng papel. Come here. Nagtatahang lumingon si Summer sa binata dahil sa marahan nitong paghilas sa kamay niya. Wear this, masyadong maalikabok. Maingat nitong inilagay sa mukha niya ang panyo. Natigilan pa siya nang halos magkalapit na ang kanilang mga muka dahil sa itinatali nito ang panyo sa likod ng ulo niya. Thank you. Humigpit tuloy ang pagkakahawak ni Summer sa kanyang cellphone. Let's start. Kumurap-kurap pa siya bago tumango. Nagtulong na silang 2 sa paghahanap ng mga papeles. Dahil kulob ang loob ng bodega, kakaunti lang ang hangin na pumapasok at binuksan ni Summer ang ilang botones ng kanyang damit at muling nagpatuloy sa paghahanap. I guess we need more people. Tatawag lang ako na iba pang tao para matulungan tayo sa paghahanap.
Tumango si Summer at inilawan ng daan pabalik sa saradong pinto. What the? Mabilis na nangunot ang noo ni Summer nang binubuksan na ito ni Luther. Bakit? The door can't open. Nagtatakang tumingin si Summer sa nahihirapang binata. Huh? How can it happen? Okay pa yan kanina. Sinubukan niyang buksan ang pinto pero sarado nga yun. Shit! Hinila pa nila pareho, ngunit wala man lang na itulong yon para gumalaw ang nakalak na pinto. Wala rin akong signal. Napasabunot na lang sa sariling buhok si Summer dahil doon. Now we're stuck. Napasandal sa pinto si Summer. Nakita naman niya ang pag-igting ng panga ni Luther. It's okay, Dad will notice that we're still here. Nagpakawala ng buntong hininga si Summer at ngumuso. Come here, baka maalikabukan ka dyan. Lumapit siya sa binata. Ibinuka nito ang mga braso para mayakap siya nito. Nakanguso si Summer ngunit sa kanyang loob-loob ay nagpa-party ang kanyang kalooban. Is it hot in here? Yumakap si Summer sa binata at ipinahinga ang kanyang muka sa balikat nito bago umiling. It's warm, with you. Naramdaman ni Summer ang puso niya na naghuhuramentado na. I miss you, Summer. Mahinang saad ni Luther. Dahilan para mapangiti siya. You were so busy. You guys are so busy. Kaya pala hindi niyo ako naalala man lang natawagan nung umalis ako. Dahil kahit ka nandito ako, sobrang busy niyo pa rin. Narinig niya ang mahinang pagtawa ng binata at naramdaman niya ang marahang paghalik nito sa kanyang noo. We're just preparing for our future. Pinapatatag pa namin ni Patrick ang samahan ng mga pamilya natin at pinapanatili namin na walang gulo sa bawat kampo. Pumikit si Summer at mas humigpit pa ang yakap niya sa binata. Gusto niyang manatili sila ng ganito. You guys are amazing. Mahinang sambit na lang ni Summer. Gustong gusto niya ang ganitong pakiramdam. Oo nga't matangkad siyang babae. Ngunit mas matangkad sa kanyang binata na talaga namang nakakapagpahaplos sa kanyang puso. Ma'am Summer, Sir Luther, nandyan pa kayo? Narinig ni Summer ang sigaw mula sa labas. Gusto man niyang manatili sa ganong posisyon, ay nagdesisyon siya na lumapit sa pinto para sumagot. Ngunit bago pa niya magawa, ay mabilis na hinila ni Luther ang kamay niya, dahilan para umikot siya. Ang akala niya ay matutumba siya. Ngunit, nasalo siya nito. I miss you so bad, Summer. Ang kasunod na lang niya na alam ay dahan-dahang inilapit ni Luther ang labi sa kanyang labi. Nang sa wakas magtagpo ang kanilang labi, ay nakaramdam siya ng pagkatigil. Sa gulat, ay nanlaki ang mga mata niya, ngunit kalaunan ay napapikit din, lalo na nang igalaw ng binata ang labi nito. Naipulupot niya sa liig nito ang mga kamay niya. Itinayo naman siya ng maayos ng binata ngunit hindi pa rin binibitiwan ang kanyang labi. Napaatras si Summer nang bahagya siyang itulak ng binata hanggang sa pinto. Wala na siyang maaatrasan pa. Ang kanyang likod ay nakasandal na sa pinto habang nananatiling magkatagpo ang kanilang labi. Inilubog ni Summer ang sarili sa malalim na bahagi ng kanilang swimming pool. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin nawawala sa kanyang isip ang halikang pinagsaluhan nila ni Luther. Seems like someone is frustrated. Mabilis na napalingon si Summer sa nagsalita. Natagpuan naman ng mga mata niya si Patrick na nasa tabi ng pool habang hawak nito ang kanyang towel. Patrick! Ngumiti siya dito at mabilis na lumangoy para makaahon. Hi Summer, how are you? Tinanggap ni Summer ang inaabot ni Patrick na tuwalya dito bago ipinuna sa kanyang katawan. I'm good, ikaw? Sobrang busy ah. Tumawa lang ito bago umupo sa foldable na upuan. Ganon din naman ang ginawa niya. Yep, I'm sure busy rin si Luther. Pareho lang naman ang ginagawa namin. Sa magkaibang lugar nga lang. Ngumiti si Summer at nag-iwas ng tingin. Naaalala na naman kasi niya ang tagpo nung nakaraang araw. Oo nga, nabanggit niya sa akin. Tinanaw ni Summer ang swimming pool. Narinig naman niya ang mahinang tawa ng binata. What's bothering you, best friend? Ngumisi si Summer at umirap bago sumandal sa upuan.
Nothing. You're not very good at lying, Summer. What's bothering you? Nagpakawala ng buntong hininga si Summer at hindi alam kung sasabihin ba dito ang totoo. Napanguso na lang tuloy ang dalaga. It's about Luther. Mas lumakas ang tawa nito bago nagdikwatro. Malaking lalaki rin si Patrick. Halos magkasing laki nga lang ito at si Luther. Sa katawan lang medyo nag-iba dahil mas malaki at firm ang katawan ni Luther. Samantalang matikas naman ang katawan ni Patrick. What about him? Masyado ka naman atang friend-oriented na pati si Luther ay pinoproblema mo. Umismid si Summer at umirap. You always knew that he's not just a friend to me, Patrick. Mas tumawa pa ito na para bang may sinabi siyang nakakatawa. I know. Kaya ka nga umalis dahil doon. Pareho silang natahimik sandali. Kinakapa ni Summer ang mga dapat niyang sabihin. Hindi lang naman dahil sa kanya. Yun ang totoo. Na hindi si Luther mismo ang dahilan kung bakit siya umalis. I did that to protect our friendship. Si Patrick naman ang umisi. Mataman siya nitong tinignan sa mga mata, kaya naman inirapan niya ito. You don't need to protect a friendship that all three are willing to save it. Biglang nahulog ang panga ni Summer dahil sa sinabi nito. Huh? I knew from the start that you like him, that you like Luther. Halata yun sa mga tingin na titig mo, Summer. Napalunok si Summer dahil hindi niya yun alam, na hindi niya akalain na ganun siya kahalata. But I never said. You didn't need to say anything, Summer. Inaamin ko naman, I like you back then. Sino nga ba naman ang hindi magkakagusto sa'yo? You were kind, smart, pretty, and a good friend. Napakurap-kurap si Summer. Nagko-confess ba ang kaibigan niya sa kanya? Hindi. Hindi yun pwede. Patrick. But when I saw how you stare at him, yun ang kagaya ng mga tingin na binibigay ko sa'yo. At alam ko na agad natalo ako. Nakagat ni Summer ang labi. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya dito. But then, nakumpirma ko rin naman na mahal mo ko. Dahil ikaw na ang umalis para hindi mo ako masaktan. Para hindi masira yung trio natin kasi nga mahalaga kami sa'yo. Ngumisi ito bago ilabas ang kung ano sa bulsa nito. Pero mas mahalaga sa akin ang pagkakaibigan nating tatlo. I still choose our friendship over anything. And I will stay loving you till it doesn't hurt anymore. Because that is love, Summer. Tumayo ito at inabot sa kanyang picture kung saan ay silang tatlo ang nandun. Malawak ang mga ngiti nila at masayang masaya. Tumayo si Summer at walang sinabing niyakap si Patrick. It's just you versus his girls now. Sabay silang natawa nito habang nakayakap pa rin siya dito. Thank you, Patrick. Maingat siya nitong hinagkan sa noo kaya napangiti siya. Sir Luther! Halos sabay silang napalingon ni Patrick sa kanilang likuran. Sa hindi kalayuan, nakatayo doon si Luther. Madilim ang mukha nito, habang ang mga kamay ay nakalagay sa bulsa ng suot nitong pants. Luther, wait! Kumawala siya sa yakap ni Patrick. Lalapitan na sana niya si Luther nang tumalikod dito at nagsimulang maglakad palayo. Let's go, Patrick! Ngumiti ito at tumango. Naglakad sila papasok sa loob ng mansyon. Nakita naman agad niya si Luther na pababa sa hagdan. Luther! Hindi man lang ito nag-abalang lumingon sa kanya. Ano bang problema ng lalaking yun? Gamit lang ang tuwalya na pantapis sa katawan ni Summer, bumaba sila sa hagdan habang patuloy na tinatawag si Luther. Iha! Luther! What's with the callings? Sumulyap lang ang binata sa kanyang ama bago ito umupo sa sofa at buksan ng dyaryo. Ewan ko dyan, Dad. Nag-uusap lang kami nito si Patrick tapos hindi na siya namansin. Sagot niya sa ama nang sa wakas ay makababa na sila. Agad namang nagmano si Patrick sa ama niya, kaya naman siya ay lumapit kay Luther na nakaupo pa rin. Nandito ka pala, Patrick. Sakto at kompleto kayong tatlo ngayon dahil may sasabihin ako. Sumulyap si Summer sa ama bago ibinalik ang tingin sa binata na hindi pa rin siya pinapansin. Luther, why are you being so snob?
Hindi siya nito pinansin. Sa halip, tinaas pa nito lalo ang dyaryo para hindi na siya makita. Hoy, ano ba? Tiningnan niya si Patrick para humingi ng tulong, ngunit nagkibit-balikat lang ito at iginiya ang ama niya patungo sa kabilang kwarto. Go! Wash yourself, Summer. Basa na ang sahig dahil sa'yo. Mabilis namang tinigdan agad ni Summer ang sahig at totoo nga ang sinabi nito. Tumutulo ang tubig mula sa katawan niya patungo sa sahig. Oh, okay. Palihim siyang umirap dito at tumalikod. Tutal, ayaw din naman siya nitong pansinin, di susungitan na lang din niya ito. General! Papalakad na sana si Summer nang may isang lalaki ang basta na lang nagbukas ng pinto habang sumisigaw at para itong hinihingal. General! Mabilis na lumabas mula sa kabilang kwarto ang ama at tiningnan ng lalaking dumating. What is that? Ba't parang hinahabol ka ng multo? Humugot pa ng malakas na hininga ang lalaki bago ito muling nagsalita. Ang mga illegal na ahensya na nakalaban nyo noon. Nakipag-isa sa mga kalaban nyo. Papunta na sila lahat dito ngayon, General. Nakita niya ang pagkuyom ng kamao ng ama. Gulat na gulat naman siya dahil sa sinabi ng lalaki. Pero, ang mga picture ni Mama nandito lahat, hindi pwede dito. Yun lang ang inaalala ni Summer. Pareho sila ng ama. Ayos lang sa kanila ang masira ang buong mansyon. Dahil hindi naman ito ang mansyon kung saan sila gumawa ng magagandang alaala. Ngunit ang mga litrato ng kanyang ina ay gusto niyang manatili ang unang print at mga original. Ako nang bahala sa pwersa, anak. Itago mo ang litrato ng mama mo. Nakita naman ni Summer mula sa kanyang peripheral vision ang pagtayo ni Luther at paghugot ng cellphone sa bulsa nito. Ganoon din ang ginawa ni Patrick. What are you waiting for? Warner people! Saad ng ama sa lalaki. Mabilis naman itong tumakbo palabas patungo sa alarm system. Si Summer naman ay pinulupot ng mabuti ang tuwalya sa kanyang katawan at mabilis na kinuha ang mga picture frames kung saan nakalagay ang litrato ng ina. Yaya, put my mother's picture in my room. Halos lahat sila ay naging mabilis ang pagkilos. Maging ang family portrait nila ay pinatanggal niya rin at pinalagay sa kanyang kwarto. Nang pumasok siya sa kwarto, ay mabilis siyang pumasok sa kanyang walk-in closet para itago ang mga litrato sa kanyang secret room. Nang matapos doon, ay mabilis siyang naghanap ng black outfit bago itinali ang basapang buhok. Bago pa man siya makalabas ng kwarto, ay nakarinig na agad siya ng malakas na putukan ng baril. Fuck! Bumalik siya sa kwarto at lumuhod para kunin ang baril sa ilalim ng kama. Kinuha niya ang halos lahat ng bala bago lagyan ng magazine ng baril. Matapos yun, inilak niya ang pinto ng kanyang kwarto bago tumakbo pababa. Cover me, Summer! Tumango si Summer nang si Patrick ang una niyang makita. Katulad ng usapan nila, ay habang bumabaril si Patrick, ay bantay siya dito mula sa likod. Nice one! Me and Luther are calling for more backups. Hanapin mo si Uncle. Tumango si Summer kay Patrick bago sila naghiwalay ng landas. Habang hinahanap ng mga mata ni Summer ang ama, ay nanatili siyang nagpapaputok. Nang mawalan siya ng bala, ay mabilis niyang kinuha ang dagger at mabilis na tumakbo at tumalon sa isang lalaking nakatutok ang baril sa kanya. Sa lakas ng talon niya ay ibinupulupot niya ang mga hitas sa leeg nito. Iniangat niya ang leeg nito bago ito hiwaan sa leeg. Boys down. Ngumisi si Summer at muling nagpatuloy. Nang may nagtangkang bumaril sa kanya, nag-split siya at inihagis ang dagger sa tuhod nito. Napadaing naman ang lalaki na ikinangisi niya lang. Deserve, you asshole! Tumakbo siya papalapit dito at basta na lang niyang hinugot ang dagger sa tuhod nito. Napasigaw naman ito ngunit hindi siya nakontento kaya sinaksak niya ito sa likod. Dad? Sigaw ni Summer dahil hindi niya makita ang ama. Ni hindi niya rin makita si Luther. Tumakbo siya para libutin ang buong mansyon, habang patuloy pa rin siya sa pag-atake sa mga kalaban. Dad! Balak niya sana itong tawagin,
nang makita ang isang lalaki na seryoso ang muka na nakatingin sa kanyang ama habang hawak nito ng mahigpit ang baril. Doon niya rin nakita si Luther na nakikipaglaban din. Mabilis na tumakbo si Summer habang nilalagyan ng magazine ang kanyang baril. "Dad!" Malakas na naitulak ni Summer ang ama, kasabay nun ang pagputok ng baril ng kalaban. "Ouch, ha?" Daing ni Summer nang tamaan siya sa kanyang gilid. Ngunit kahit na nasaktan siya, nagawa niya pa din itong barilin sa ulo. "Summer!" Halos sabay na sigaw ng kanyang ama at ni Luther. Ngumisilang siya at sumenya sa mga ito na okay lang siya. Bumalik siya sa pakikipaglaban at hindi iniinda ang sakit sa kanyang tagiliran. Nang marinig niya ang pagdating ng mga sasakyan, tiyak niyang dumating na ang mga tauhan ni Luther at Patrick. Mas dumami pa ang ingay na galing sa mga putok ng baril. "Dad, you okay?" Nahihilo na si Summer, ngunit hindi niya pinansin yon. Gusto niyang matiyak na ayos lang ang kanyang daddy. "I'm fine, iha. Ikaw, wala ka bang sugat?" Umiling ang dalaga. Nakita naman niya ang pagkunot ng noo ni Luther kahit nanlalabo ang paningin niya. "Are you sure that you're okay, Summer? Namumutla ka." Tatango pa sana si Summer nang bigla na lang niyang hindi maramdaman ang mga tuhod. Pabagsak na sana siya nang mabilis siyang nasalo ni Luther. "Shit, Summer! Summer! Wake up!" Hindi niya magawang imulat ang mga mata dahil nararamdaman niya ang pagbigat nun. Para din naging echo na lang sa kanya ang lahat dahil wala na siyang marinig ng maayos. Maingay sa paligid ngunit hindi magawa ni Summer na magmulat para suwayin ang mga ito. "Sinabi ng tabi!" Rinig ni Summer ang frustrasyon sa boses ni Luther. Kahit na nasa ganitong sitwasyon na siya, ay talagang si Luther pa rin ang laman ng kanyang isip. "Sir, handa na po ang sasakyan!" Naramdaman na lang niya na inihiga siya sa kung saan at naramdaman naman niya ang paggalaw ng sasakyan. "Luther, please hurry!" Narinig niya ang paalala ni Patrick sa binata. "Don't worry, Patrick. I won't let her die. I won't let her leave me again." Kasunod nun ay ang mabilis na pagharurot ng sasakyan. Wala siyang maintindihan at parang magulo ang lahat. Ngunit wala siyang magawa para patigilin yun. Kasunod na naramdaman niya ay itinutulak na ang higaan niya patungo sa kung saan. Ang halos lahat ay nagmamadali. Para silang nakikipagkarirahan. "Save her! Save her at all cost!" Iminulat ni Summer ang mga mata. Tahimik ang paligid at tanging naririnig niya lang ay ang ingay na nagmumula sa monitor. Pinakiramdaman niya ang sarili. Pakiramdam niya ay mabigat ang isa niyang kamay. Kaya naman tinignan niya ito at doon ay nakita niya ang isang binata na nakapatong ang mga kamay sa kanyang kamay. Marahan niyang iginalaw ang mga daliri. Naging dahilan tuloy ito ng pagkagising ng binata. "Summer, you're awake!" Ngumiti si Summer sa ilalim ng kanyang oxygen. Lalo na nang maramdaman niya ang paghalik ng binata sa kanyang kamay. Inalis niya ang oxygen sa kanyang bibig para makapagsalita. "Where's Dad?" Marahan itong hinawakan ng kanyang kamay. "Lumabas lang, kinakausap na ang mga pulis." Marahang tumangu-tango si Summer bago muling ilibot ang paningin. Doon niya lang napansin si Patrick na natutulog sa sofa habang nakataas pa ang mga paa. "Wala bang nasira sa picture ni Mama?" Ngumiti si Luther sa kanya bago umiling. "Hindi napasok ang kwarto mo. Safe ang ibang gamit at safe ang picture ni Tita." Ngumiti naman si Summer at sinubukan na iangat ang sarili para makaupo. "Here, let me help you." Maingat siya nitong tinulungan para makaupo. Napangiwi naman siya nang maramdaman ang pagsakit ng kanyang tagiliran. "You okay?" Tumango lang siya bago tuluyang ayusin ang kanyang upo. "Are you hungry?" Sinulya pa ni Summer ang mga prutas na nakalagay sa maliit na table at ngumuso. "I want apples." Marahan namang tumawa si Luther bago ito tumayo at kunin ng mansanas. Hinugasan muna nito iyon bago balatan. "Here, have some."
Ngumiti si Summer nang iabot ng binata ang mansanas sa kanyang harap. Ngumanga naman siya para maisubo nito sa kanya ang mansanas. Buti na lang at naisugod ka agad dito sa ospital. Ang sabi ng doktor, pahilumin ang sugat mo at magiging okay ka na. Tumangu-tangu si Summer bago ngumuya. Sunod-sunod naman ang pagsubo sa kanya ni Luther ng mansanas. What happened to the people in our mansion? Seryoso lang na muling nagbabalat ng mansanas ng binata, kaya muli niya itong tinanong. My people and Patrick's people are cleaning your mansion. Sila ang iniwan namin doon dahil ang mga tauhan ng dad mo nag-aasikaso sa kanila. Marahang tumango si Summer. Kasunod nun ay ang pagsubo ulit sa kanya ni Luther ng mansanas. And don't worry about it, it's all settled. Ang kailangan mo lang magpahinga para mabilis gumaling ang sugat mo. Tumatangong umunguya si Summer at napansin niya dito kung ang binata lang din naman na mag-aalaga sa kanya, talaga namang susulitin niya ang pamamahinga. Iha, I'm glad that you're awake. Pumasok sa kwarto ang ama at may hawak itong paper bag na may tatak ng isang brand ng pagkain. Hi, Daddy. Ngumiti ito sa kanya bago siya hinagkan sa noo. Thank you for saving my life, Iha. Your mama will be mad at me because of that. Sabay silang natawa ng ama bago siya nito niyakap. Everyone will do that, Dad. Pabor lang na daddy kita. Mas tumawa ito bago inilapag ang pagkain sa table. Luther will be the one who will take care of you. Itong si Patrick ay paalis na naman kasi mamaya. Nagpapahinga lang yan. Gusto man kitang alagaan, but I want to personally take charges about what happened. And besides, Luther insists, so... Ngumiti lang si Summer bago sumulyap sa binata na naghihiwa pa rin ng mansanas. It's okay, Dad. I don't mind. Just take care, okay? Ngumiti ito at hinagkan siya sa noo bago tuluyang umalis. Halos kalahating oras din nang magising si Patrick at nagmamadali pa itong tumingin sa relo. I'm sorry, Summer. As much as I want to take care of you, hindi ko kaya dahil may aasikasuhin pa ako. Marahan lang siyang ngumiti sa kaibigan bago umiling. It's okay. It's okay, Patrick. Plus, nginaso niya ang nakasimangot na binata na nakatingin sa cellphone nito. Mabilis naman akong gagaling. Alam mo naman na strong woman ako. Umismid ang kaibigan bago siya nito niyakap at hinagkan sa noo. Rest well, okay? I'll be back in a week. Tumango siya bago nagpaalam dito. Bro, uuna na ako. Alagaan mo mabuti to si Summer. Ngumisi lang si Luther at tumayo para makipag-fist bump sa kaibigan. You bet I will. Nagngisian lang ang dalawa bago tuluyang nagpaalam sa kanila si Patrick. Aren't you hungry? Malamig na yata ang dala ni Dad na foods. Ginuso niya ang pagkain na nakalagay sa table. Kinuha naman yun ni Luther at tinignan ng laman. It's fried chicken and some salad. Do you want it? Mabilis siyang tumango kaya naman ngumiti agad ang binata bago ito kumuha ng fried chicken at maingat na sinubo sa kanya. Gusto mo rin ba? Tanong niya dito habang ninunguya ang manok. Just a taste. Tipid na sagot nito kaya naman nilunok niya ang pagkain para makasubo ulit. Kain ka rin para hindi ka magutom. Bago pa niya matapos ang sinasabi, ay mabilis na lumapat ang labi nito sa gilid ng labi niya. It tastes more better when it came from your lips. Kalmado lang nasambit nito at parang normal na bumalik sa pagkakaupo. Samantalang siya ay hindi niya agad mahila ang sarili dahil sa pagkakagulat. Parang gusto ko pa. Wala sa sariling naiusal niya. Hindi naman nagsalita si Luther at bigla na lang tumayo at marahan at maingat na sinakop ang kanyang labi. Pakiramdam ni Summer ay wala nang makakapantay sa ligaya na nararamdaman niya ngayon. Dahil ang mga halik ng binata na matagal na niyang iniibig, ang siyang kumukumpleto sa puso niyang matagal nang nagnais. Nang makabalik muli sa mansyon si Summer,
ay ang una niyang binisita ay ang kanyang secret room kung saan niya nilagay ang mga litrato ng ina. I'm sorry, Ma. Ngumiti siya bago nilapitan ang pinakapaborito niyang litrato ng ina. I'm sorry kung nakita mo kung gaano ka-obsess ang anak niyo sa isang tao. Natatawa niyang niyakap ang ina at inilibot pa ito para ipakita dito ang lahat ng litrato ni Luther na nakalagay sa kwarto niya. Matapos yun, ay isa-isa niyang nilabas sa mga litrato ng ina patungo sa kanyang walk-in closet para magpapatulong na lang siya sa paglabas ito muli sa kanyang kwarto. Oh, hi! You're still here? Ngumiti si Summer kay Luther nang makita niya ito na nasa living room pa rin. Ngumiti ito sa kanya bago ito tuluyang lumapit at hagkan siya sa noo. I'm still checking on you. Baka mamaya bumukay ang sugat mo. Marahan lang siyang natawa bago yumakap sa binata. I'm fine, Luther. Magaling na rin ang sugat ko. Don't worry. But anyway, can you help me? Ibaba ba ang picture ni Mama? Ngumiti ito sa kanya at tumango-tango. Umakyat silang muli sa kwarto niya at binuksan niya ang malawak na pinto ng kwarto para hindi na mahirapan ang binata. Your room are still the same. Natawa lang si Summer bago tiningnan ang kabuuan ng kwarto. Wala rin naman kasi siyang gustong baguhin sa kwartong yon. Pakiramdam niya, perpekto ang lahat ng nandun. Yeah, I love the color and the design. So hinayaan ko na lang. Tumango ang binata bago nito buksan ang kanyang walk-in closet. Stay there. Magpahinga ka na muna. Ako nang bahala dito. Tatanggi pa sana siya nang iupo na siya nito sa kanyang kama. Kaya wala naman siyang nagawa kundi humiga na lang. Namiss niya ang kama na malambot. Malambot din naman ang higaan niya sa ospital. Ngunit wala pa ding makakapagpabago sa pakiramdam na nasa loob siya ng sariling kwarto kasama ang paborito niyang unan. Nakaidlip na siya sa kanyang kama dahil na rin siguro sa mabilis siyang mapagod dahil na rin sa iniinom niyang gamot. Luther? Tawag niya nang magising siya. Kinusot niya ang mga mata at inilibot ang paningin sa kwarto. Nakita naman niyang bukas pa rin ang walk-in closet niya, kaya tumayo siya para tignan kung nasa loob pa rin ang binata. Luther! Umakyat ang kaba sa sistema ni Summer nang makita niya nakabukas ang pinto ng kanyang secret room. Mabilis siyang naglakad papasok doon at nakita si Luther na nakatayo habang nakatingin sa board na puro mukha nito. Luther, please, let me explain. Wala siyang narinig na response mula dito. Nakatayo lang din ito doon na para bang pinoproseso ang mga nakita sa loob ng kanyang sikretong kwarto. What are these? Mas lalo siyang kinabahan dahil sa lamig ng boses ng binata. Pakiramdam niya hihimatayin siya sa kaba dahil nalaman nito kung gaano siya ka-obsessed dito. Gusto niyang lamunin na siya agad ng lupa dahil sa kahihiyan na nararamdaman niya ngayon. Luther, kasi... Natigilan siya nang humarap ito sa kanya. Ang akala niya ay galit ito at kinamumuhian siya o pandidirihan siya dahil sa pagiging obsessed niya. Ngunit nagkamali siya. Nakangiti ito sa kanya. Matamis ang ngiti nito kasunod ng pagluhod sa kanyang harapan. Will you marry me, Summer? Hulog ang panga ni Summer at pakiramdam niya, nanginginig ang kanyang tuhod. Ha? Bakit? Are you not mad because of these creepy things that you've seen? Umiling ito at marahan at maingat na hinawakan ang kanyang kamay. I've waited this day for so long, Summer. I wanted you to be mine since I don't know when. Can you be my wife? And let's end our crazy obsession to each other? Natawa si Summer kasabay ng pagtulo ng mga luha niya. Of course! I wanted this so bad. Yes! Yes! I wanted to marry you, Luther. Nanginginig ang kamay ni Luther na inilagay sa daliri niya ang singsing bago ito tumayo at yakapin siya ng mahigpit. Natawa naman si Summer dahil pareho na silang luhaan ng binata. I love you so bad, Summer. I love you like crazy. Ang kasunod na lang na namalaya ni Summer
ay sinakop na ni Luther ang kanyang labi. May pananabik man, ngunit nandoon pa rin ang pag-iingat at pagmamahal. Paano nga parang baliw na healthy obsession ni Summer kay Luther ay nauwi sa pagiging engaged niya dito? Ito na ba ang kapalit ng matagal niyang pagtitiis na itago dito ang nararamdaman? Dahil kung ito ang kapalit ng lahat ng isinakripisyo niyang pagmamahal, ay masasabi niyang worth it lahat ng ginawa niya. Dahil kung ipinilit niya ang sarili niya noon, hindi niya alam kung magiging sila hanggang ngayon. Sabi nga nila, sa tamang oras at panahon, ibibigay ng Panginoon ang matagal mo nang inaasam. Bro, nilingon ni Luther si Patrick nang magsalita ito mula sa kanyang likuran. She's gone, Patrick. Naikuyom niya ang kamao. Alam na alam ni Luther na kagaya niya ay gusto rin ng kaibigan niya si Patrick si Summer. Ngunit marahil ay nalaman ng dalagang nararamdaman niya dito, kaya naman umalis ito ng bansa para hindi masira ang pagkakaibigan nila. She will surely come back, Luther. Don't lose hope. Nilingon niya ang kaibigan. Nakaupo ito sa sofa habang nakatingin sa kisame. Why are you saying those words to me, Patrick? Hindi ba't gusto mo rin si Summer? Dapat, hindi mo pinapalakas ang loob ko para mawala ang feelings ko sa kanya. Narinig lang niya ang mahinang pagtawa ng kaibigan. Napansin niya rin ang pagpikit nito. You liked her first, bro? Besides, I don't want to ruin this friendship. Umalis na nga siya para protektahan to. Kaya gusto ko rin siyang bigyan ng pabor. Nangunot ang noon ni Luther dahil sa sinabi nito. Hindi niya maintindihan kung anong klaseng logic ang sinasabi ng kaibigan. What do you mean by that? I saw how she looks at you, Luther. Nakita niya ang paglunok nito. Alam niyang nasasaktan din ng kaibigan, ngunit hindi nito pinapahalata. Ganun ang mga tingin na binibigay ko sa kanya kaya alam ko. Umayos ito ng pagkakaupo at tumingin sa kanya. Bahagya itong umiti bago ipinagsiklop ang daliri. She likes you, so wait for her. Wait for her and never ever hurt her, bro. Dahil kung gagawin mo yon, ay ako ang kukuha sa kanya dahil sinayang mo ang pagpapalaya ko. Tumawa ang kaibigan bago ito tumayo at tumalikod sa kanya. Hindi niya alam ngunit napansin niya ang pagpupunas nito ng kung anong bagay sa muka bago muling nagsalita. This friendship is more important to me than anything else. I treasure you and I treasure her so much. Good luck, Luther. Lahat ng paraan ay ginawa ni Luther para makita ang dalaga. Sinasadya niya pa itong puntahan sa ibang bansa ngunit hindi lang siya nagpapakita dito. Maingat niyang hinagka ng mga litrato nito na personal niyang kinukuha at inilalagay sa kanyang sikretong kwarto. Doon ay punong-puno ng litrato ni Summer. Ang magagandang ngiti ng dalaga ay makikita sa bawat sulok ng silid. I'm waiting for you to come back so bad, Summer. Mahina niyang usal sa isang litrato bago niya ito hinagkan at ilagay sa bulletin board. Matagal niya na itong ginagawa at ang lahat ng nagbabalak na manligaw sa dalaga ay pinagbabantaan niya. Maging noong high school at college sila. Silang dalawa ni Patrick ang nagbabanta sa lahat ng nagbabalak manligaw sa dalaga. Kaya naman, nang makabalik sa Pilipinas si Summer, ay lahat ng chance na pwede niya itong makita ay ginawa niya. Kinausap niya pa ang ama nito na palaging ang dalaga ang utusan para pumunta ito sa kanilang mansyon. Pinilit niya din ang sariling ama na utusan sila patungo sa bodega at ipahanap ang mga hindi naman nag-e-exist na papeles. Si Luther din ang dahilan kung ba't nailak ang pinto sa bodega. Lahat ng iyon, pinlano niya. Ngunit ang hindi niya planado ay ang kaligayahan na nararamdaman nilang pareho. Kumikinang ang mga mata ni Luther habang nakatingin sa babaeng minahal niya ng lubos, ang babaeng inikutan ng kanyang mundo. She's gorgeous, bro. Congratulations. Ngumiti siya sa kaibigan at yumakap dito. Thank you, Patrick. Really. Tumangu-tangula ang kaibigan at sabay nilang sinulyapan ang nobya nito. Ilang taon na rin ang lumipas bago nila napagdesisyonan na magpakasal ni Summer. Ipinakilala naman sa kanila ni Patrick ang nakilala nito babae sa ibang bansa. Ang sabi nito ay na love at first sight siya dito kaya hindi na pinakawalan. Don't worry, susunod kami sa inyo.
Pero bago yon, bigyan niyo muna kami ng inaanak. Natawa na lang si Luther, ngunit nagseryoso na kalaunan dahil nakakaramdam siya ng kaba nang makita ang papalapit niyang magiging asawa. God, she's so beautiful. Naibulong niya sa sarili nang makita ang ayos ni Summer. Nakakulot ang mahaba nitong buhok at may mga diamante na maliliit sa buhok nito. Simple lang ang makeup nito ngunit nag-uumapaw ang kagandahan. Hi. Nakangiti niyang kinuha ang kamay nito at marahang hinagkan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng perpekto? Dahil pakiramdam ni Luther, wala nang mas tama pang ilarawan doon kundi ang napakagandang babae na nasa harap niya ngayon. I can't stop admiring you. Matamis na ngumiti ito sa kanya. Pakiramdam ni Luther ay lalo siyang nahuhulog dito. I can't wait to be your wife, Luther. Ngumiti siya dito. Ganoon din ang nararamdaman niya. Hindi siya makapaghintay, ngunit para sa babaeng pinakainiibig niya ay handa siya. Ganon pala ang pag-ibig, na kahit mauwi sa obsession, naiisipin ng iba na nahihibang na ang taong yun, ay hindi mo mapipigil lalo na kung tunay ang nararamdaman mo. Lalo na kung pure love at walang halong eme. I love you, Luther. From the very start, till our hair started to turn gray. Maingat na hinaplos ni Luther ang pisngi ni Summer, habang pareho silang nakaharap sa altar. I love you more than you can ever think, my lovely Summer. Bumungis-ngis ang kanya ngayon ay asawa na, bago siya nito maingat na niyakap. Ang pagmamahalan nila ay hindi binigo ng panahon. Sa halip, ay pinagtibay sila nito para mas maibigay nila ang kanilang best kapag nabigyan na sila nito ng pagkakataon na ipakita ang pagmamahal sa taong pinili. At ang palaging pinipili ng puso ni Luther ay walang iba kundi ang nag-iisang anak ng general, ang nag-iisang si Summer. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The General's Daughter Obsession, written by Miss Angel. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!